So mga tol, matapos nga pong magpasuntok kay Cuadro Alas sa katawan ang member ng Treasure Boxing Promotion na si Mark Alesna at kasama na itong Hapon na manager ni Ryo Akaho. Nasundan nga po yan ng magpasuntok din itong si Boss Toyo nang mapunta ito sa planeta ni Cuadro Alas. Naramdaman nga po nila lahat ang bagsik ng kamao ng former 3 Division World Champion. At dahil nasa lugar ngayon ni Cuadro Alas ang manager ng Treasure Boxing Promotion na si Ichetaro Ishii, sinubukan din nito ang lakas ng kamao ni Cuadro Alas habang suot-suot na ito ang body armor protector. Napapatigil nga po ang manager sa suntok ni Cuadro Alas. Aba! Aba! Mari kayo! Wais kayo! Sulit! Ayan guys, parang ayaw na. Ayan na guys, Sinabi nga po na magkapatid na Casimero ang sekreto nila kaya daw malakas ang suntok ni Cuadro Alas dahil daw yan sa pagkain ng durian. Very good. Durian power. Durian power. Speaking of durian mga tol, pinakain nga po nila ang dalawang Hapon na ka-sparring ni Cuadro Alas. Yung isang Hapon nangingiwi nga po habang kinakain ang durian. Hindi na nga po ito umulit dahil ngayon lang ito nakatikim ng durian. Kahit hindi sabihin ng Hapon mga tol, parang hindi ito nasasarapan sa durian. Durian. Ayan, nilabanan na ako sa... One more. Only one. Sa ngayon, wala pa nga pong nilalabas ng video sparring si Cuadro Alas sa dalawang Hapon. Mukhang medyo mahigpit po ngayon sa pagpapalabas ng sparring si Cuadro Alas. 3 linggo na nga lang po mahigit, laban na ni Casimero sa Japan kontra kay Yukinori Ogoni. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na magre-rematch itong si Undisputed at pound for pound king Terence Crawford at Errol Spence Jr. At may kumakalat kamakailan na nagdidiman umano itong si Crawford ng catch weight at rehydration clause. Ang demand umano ni Crawford sa 148 daw sila maglalaban ni Spence at may 10 pounds na rehydration clause. Pero napag-alaman nga po natin mga tol na hindi pala totoong nagdidiman si Crawford sapagkat nagsalita po ang stable partner ni Crawford na si Stevenson Nelson at sinabi nito na nagpapakalat lang umano ang mga tao ng maling impormasyon. Sa katunayan, ayaw na daw talaga ni Crawford na makipag-rematch pa kay Spence dahil nasasayang lang umano ang oras ni Crawford. Gusto daw kasi ni Crawford na umakyat ng 3 dibisyon upang harapin at talunin daw itong si Canelo Alvarez. So mukhang ayaw na talaga mag-aksaya ni Crawford ng panahon dahil naiisip siguro ni Crawford mga tol na ganun pa din ang kalalabasan ng laban. Bubugbugin at ididemolish pa rin na ito si Spence. Kaya nagmamadali ng umakyat si Crawford mga tol para harapin itong si Canelo. Maging ang makakalaban ni Canelo Alvarez na si Jermall Charlo, gusto din labanan ni Crawford kung matatalo daw ni Charlo si Canelo sa laban nila sa September 30.